At yung buhay ni Kristo na yung nakikita sa buhay mo. Amen? The Lord who is the Spirit. Ang Holy Spirit ay Diyos. Hello? Yung iba kasi, pagka ang majority ng mga Kristiyano, kilala si Yahweh, God the Father. Saka si Jesus, Yeshua in Hebrew, kilala. Pero pagdating sa Holy Spirit, hindi kilala. Samantala ang Holy Spirit ang nandito. Hello? Bakit? Kasi hindi nag-spend time sa Holy Spirit. Kaya alam nyo, kaya ibinibigay sa atin ang gift of speaking or praying in tongues para ang ating connection sa Diyos mas madali. Pinadali na yung prayer life natin. Prayer language yan eh. Amen. Amen. So desire the gift of tongues. Amen. Amen. Pero ang karamihan ng mga Kristiyano, ang tawag pa sa sa Holy Spirit, it. It ang Holy Spirit, bagay. Hindi siya it. The Holy Spirit is a person. Persona. Kaya pag ikaw nagpe-pray, siya andyan na siya. Amen. In Jesus' name, konektado ka kaagad sa Father, Son, and Holy Spirit. Bakit? Nandyan siya. He represents the Godhead, the Trinity. He lives inside of you. Kaya pag nagpe-pray ka, you're worshiping the Holy Spirit. You're worshiping Jesus. You're worshiping the Father. Amen. Yung iba ayaw worshipin ng Holy Spirit. Ang tingin kasi sa Holy Spirit, the Force, parang Star Wars. Ganon. Hindi. He is God. Amen. The Holy Spirit is God. He is the one that lives here. Siya yung diniposito ni Jesus sa ating puso. Amen. That's why we must be baptized in the Trinity. Sabi, Matthew 28:19, go therefore make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Without being baptized in the Holy Spirit, mahirap magbago. Mahirap. Sabi ng Matthew 3 verse 11, ang nagsasalita dito, John the Baptist, I need to baptize you with water unto repentance, yung baptism in water, a declaration of your faith. But he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I'm not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. So, ibig sabihin, ang marami kasing Kristiyano, hindi naintindihan, nakakala nila, yung baptism sa water at baptism in the Holy Spirit, pareho. Ano sabi ni John the Baptist? Pareho ba? Pareho ba? Ano sabi? Ang sabi, indeed, I will baptize you with water unto repentance. Sabi ni John the Baptist, ibabaptize ko kayo sa tubig, pero merong dadating. Mas matindi siya kaysa sa akin. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Sino yun? Si Jesus. Amen? So magkaiba ang baptism sa tubig. Kailangan natin yan. Declaration ng ating faith unto repentance. At ang baptism in the Holy Spirit. The fire of the baptism. Kaya to meron tayong mga ganitong soaking para mabaptize tayo ng Holy Spirit. May nakalagay ba rito na isang beses ka lang mababaptize? May nakasulat ba? Wala, di ba? Ibig sabihin, maganda na babaptize ka as much as possible, na pupuspus ka, nasosok ka, kaya nga, soaking. Hello? Worship team. Worship team. Hallelujah. Pag ikaw ay napuspos ng banal na Espiritu, mas madaling magbago, tutulungan tayo ng Holy Spirit magbago.
Apart from the Holy Spirit, we cannot change. You will try in your own flesh, it will be hard. But with the Holy Spirit, He will strengthen you in your weakness. Alam ng banal na Espiritu yung ating kahinaan, kaya yung iyong kahinaan, palalakasin ka niya. Hallelujah. Amen. Let's stand up. Worship team. Let's worship.